Kumusta na si Trixie? Ay, kamakailan lang, mas madalas na ang atake ni Bunso. Lalong dumadalas. Kayong mga walang kwentang doktor, ang laki ng ginastos para sa inyo. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis na. Gamo. Jixing, anak ka o. Ayos ka na lang. Pa. Mamamatay kaya ako? Hindi ka pababayaan ng iyong ama na mamatay. Sisiguraduhin kong makikita. Si Ginoong Shengchu, para mailigtas ka niya. Si Ginoong Shengsu. Sino ba talaga siya? Bakit kahit gamitin ang lahat ng resources ng pamilya Lu, hindi pa rin siya matagpuan? Isang alamat siya. Marunong sa musika, chess, pagsusulat, pagpipinta, medisina, at 5 elements. Marunong din na martial arts. 10 taon na ang nakalipas. Guro, gising na po siya. Ginoong Shengsu. Salamat po sa pagliligtas ng buhay ko. Walang kayang tumbasan ang utang na loob ng pamilya Lu. Ngunit nagmamakaawa ako na manatili sa piling ng Ginoo upang maglingkod habang buhay. Grabe naman po ang sinasabi ni Ginoong Lu. Ang ating pagtatagpo ay tadhana. Mayroon akong 10 pirasong gamot na mag-alis ng mga suliranin ng pamilya Lu habang buhay. Ang kinain mo kanina, iyon ang regalo niya noon. Mula nang magkasakit ka, maraming ipinadala ang pamilya Lu. Pahanapin siya, ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakikita. Isinilang ko ang pamilya Lu. Ang anak ng pamilya Lu, bagamat tulad ng dragon at phoenix, ay may masalimuot na kapalaran. Mag-iwan ako ng isang paan upang matiyak ang maayos na buhay, kapayapaan, at kalusugan ng pamilya Lu sa loob ng 100 taon. Pa, ano yung paraan na binanggit mo kanina? Maliligtas kaya nito ako? Tingnan mo ito. Ito napakakaiba naman ng hinihingi. So, ang dahilan kung bakit niyo ako pinauwi ay para ako ang pumalit. Sa marriage alliance ng Shenyao. Bahagi ka ng pamilya Shen. Ngayong pinauwi ka na, kailangan mong isipin ang kapakanan ng pamilya natin. Tsaka, ang pamilya Gu ay mayayaman sa Haicheng, nak. Para din naman ito sa ikabubuti mo, Lola, S.A. Provincia. Ang dami mong pinagdaan ng hirap. Ang pag-asawa sa pamilya Gu ay para maging isang mayamang misis. Para sa ikaliligaya mo ito, Lola. Kung ganoon kabuti, bakit hindi na lang si ate ang pumunta? Ay, tong probinsyanang to, hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Ang pag-asawa mo sa pamilya Gu ay isang malaking karangalan para sa'yo. Karangalan para sa akin. E di mas mainam na si ate na lang ang magpakasal doon. Tumigil ka. Sa pamilya Shen, ang pag-asawa ng mga anak ay isang seryosong bagay. Lagi namang ang may-ari ng bahay ang may pasya. Itong si Gegu. Wala namang problema, di ba? Huwag kang bastos. Ang pamilya ni Jigu ay isang mayamang angkan sa Haicheng. Guwapo at matalinong binata. Eh di huwag na lang. Galing ako sa probinsya. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kung ayaw mo, umalis ka na ngayon din sa aming pamilyang Shen. Kakabalik ko lang, paalisin nyo na agad ako. Sige, basta tuparin nyo lang ang isang hiling ko. Aalis na ako agad. Basta't pumayag ka sa kasal ng pamilya Gu, anuman ang gusto mo, pagbibigyan kita. Ano ginagawa mo? Masaya lang ako dahil may lunas na raw si Ginoo. Anong masaya? Walang kwenta. Ang kahiligang ito ay napakakaiba. Si M.R. Shengchu ay isang taong hindi pangkaraniwan. Ang kanyang paan. Ay tiyak na tama. Sa kalagayan mo ngayon, dapat mong sundin ang kanyang payo. Sa tingin ko ayos lang. Hindi lang gagaling ang sakit mo. Malulutas pa ang iyong pag-asawa. Changsin, mukhang ayaw mo na sa loob ng kotse, ah. Baba ka. Ginoo, huwag kang magulo, nagmamaniho ako. Magpakasal sa isang babaeng hindi ko kilala. Mukha ba akong tanga? Kiku. Ginoong Gu, pasensya na sa paghihintay. Ipapakilala ko sa iyo, ang aming si Shenzi. Ang iyong magiging asawa. Ang pamilya ninyong Shen ay mag-asawa sa pamilya Gu. Ganito lang ang hanap nyo. Walang dibdib, walang puwit. Ang mukha lang ang pwede. Oy, ikaw. Ginoong Gu, patawarin mo siya. Halika, umupo ka. Ang kapatid kong ito ay galing sa probinsya, kaya ang lakas niya ay talagang mas malakas kaysa iba. Ang kamay ni Yaomi ay talagang
Ginoong Gu, magkakasal na kayo ng kapatid ko. Huwag mong gawin ang mga bagay na nagdudulot ng maling akala. Si Yaomi ay talagang maganda ang puso, maganda ang boses. Ginoong Gu, kitang-kita ko ang pagtingin mo sa ate ko. Kung ganoon, pakasalan mo na lang siya. Bukod pa riyan, may kasunduan na ako. Ikaw na probinsya ng dilaw ang buhok. Anong kasunduan? Kahit na meron. Hindi mo kayang pantayan ang pamilya Gu. Si Ginoong Gu ay talagang guwapo at matalino. Ha? Hindi ko siya gusto. Ano? Hindi mo ako gusto? Ayun, Bakit? ang pangit. Hoy ano ka ba? Mananapak ako es ayoha. Si Gutianyao, ang binata ng pamilyang Gu. Ba't naman ako magkukulang ng babae? Ikaw pa ang may ganang umayaw sa akin? Ginoong Gu, pakihinahon po. Huwag nating sirain ang samahan ng ating mga pamilya. Shenji, ang may kasunduang pakakasal sa'yo. Mukhang hindi naman ito prominenteng pamilya. Sa buong Haicheng, ilan lang ang mayayamang pamilyang kayang pantayan ang pamilyang Gu. Paano naman kung ikumpara ang pamilyang Lu sa pamilyang Lu? Pamilyang Lu? Pamilyang Lu? Paano sila magkakaroon ng kasunduan sa isang katulad mo? Maniwala ka sa gusto mo. Maniwala sa gusto. HMP. Talagang imposible yan. Ang pamilyang Lu ay isa sa mga pinakamayayamang pamilya sa Haicheng. Ikaf. Karapat-dapat ka ba? HMP, gusto mong maging foinet? Lola, kung ayaw ng pamilya ninyong Shen na makipag-isang dugo sa pamilya namin Gu. Huwag naman kayong gumamit ng pamilyang Lu. Bilang dahilan. Walang hiyang bata. Okay lang kung pasaway ka sa ibang bagay. Pero ang lakas ng loob mong gamitin ang pangalan ng pamilyang Lu para magsinungaling. Ang pamilyang Lu, hindi mo kayang abutin at hindi rin namin kayang pakialaman ang pamilyang Shen. Totoo ang sinasabi ko. Toto? Sige, kung totoo nga, tagan mong gayon. Ang pamilyang Lu. Kung sakaling pumayag sila sa kasunduang ito, hindi ka namin pag-initan. Sige, tatawag na ako. Bakit hindi sumasagot? Baka nasa labas. Pagod na rin ako, aalis na muna ako. Teka. Akala mo ba basta-basta ka na lang makakapasok at alis sa aming pamilyang Shen? Emga tauhan. Lola, may bisita po tayo sa pamilyang Shen. Wala tayong panauhin ngayon. Ayon po sa kanya, narito siya para humiling ng kamay. Sino ba yan ang walang pakundangang manghihingi ng kamay sa pamilyang Shen? Alam ng lahat sa buong lungsod na may kasunduan na ang pamilyang Shen at Gu. Ngayon pa siya dumating para gumulo? Titingnan ko kung sino ang nagpakapal na mukha. Pamilyang Lu? Bakit ba naman na-involve ang pamilyang Lu? Lola Shen. Iginagalang ko po kayo bilang nakatatanda. Pero tignan nyo naman ang ginawa ng pamilya ninyo. Ginoong Gu, isang malaking pagkakamali lang po ito. Pakikalma po muna. Bibigyan po namin kayo ng kasyasyang paliwanag. Ziga, Kung ganoon ang sinabi ng Lola, maghihintay na lang ako. kung wala man lang paliwanag ang pamilya Shen, alis na ako. Kumpara kay Shen Ziyi. Mas gusto ka o pa rin si Ateya. Dumating na si Young Master Lu. Yang Master Lu, pakinumpo and gitsa. Lola, naparito kami para pag-usapan. Ang kasunduan ng dalawang pamilya. Sa utos ng aming pinuno, kami mula sa pamilya Lu, ay opisyal na humihingi ng kamay. Narito ang aming simpleng handog. 1 milyong pisong cash at isang mansyon. 1 milyon? Sige, hayaan mo silang makakita. Gusto ko lang sanang itanong. Payag AKO. Sige, tara na. Saan tayo pupunta? Magpakasal. Magpakasal? Bigla naman. Naku, dapat biya akong magpalit ng damit o ano paman. Nagmamadali ako. Hoy, sandali, may itatanong ako sa'yo. Shensi, ano biya ang ginagawa mo tak? May itatanong lang ako sa kanya. Hoy, itong pamilya Lu, kayo ba ito? Sino ka? Shenzi. Sino ka? Ako ang tunay na dalaga ng pamilya Shen. Zi Shenya. Samantalang siya, isa lamang munting. Anak sa labas ng tatay ko sa probinsya. Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Sa kanya ako dapat ikakasal. Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Sa kanya ako dapat ikakasal. Tara na. Layanan. Young Master Lu. Young Master Lu, may kasunduan na siya, samantalang ako ay single pa. Wala akong kasunduan. Hindi ka ba napapangakuan na sa pamilya ko? Wala akong kasunduan.
Sa kanya ka ba ikakasal o sa akin? Siyempre sa'yo. Shenji, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Siyempre ikakasal ako sa kanya. Easy young Master Gu? Young Master Gu. Hindi ba may ate pa si Young Master Gu? Tara na. Kayong dalawa. Ito ba ang sasakyan mo? Ang mahal nito siguro. Talaga namang pare-pareho ang mga babae. Okay lang. Ang yaman mo. Gusto ko ng mayaman. Kung magpapakasal na tayo, dapat ba? Magkakilala tayo ng husto. Kumusta? Ako si Shenzi. 20 taong gulang na ako. Malakas ako kumain, malusog at walang bisyo. Walang espesyal na sakit. Mas matanda ako sa'yo ng 8 taon. Medyo matanda na. Pero okay lang, hindi kita isusuko. At, kung pakakasalan mo ako, siguradong hindi ka magsisisi. Sobrang satisfied ako sa'yo. Sige, kailan tayo magpakasal? Bukas ng umaga, 8:00 sa Civil Registry. Aalis na muna ako. Paalam. Shenzi. Shenzi. Nawala mo ang mukha ng pamilya Shen. Anong ginawa ko? Bukas ng umaga 8:00 magpapakasal pa ako. Aalis na ako, paalam. Shenzi. Salamat sa bulaklak, aalis na ako. Hala. Lola. Hoy, Kumusta? Satisfied ka ba? satisfied. Narinig kong ilang taon siyang nanirahan sa probinsya. Hindi masyadong nakikihalubilo sa lipunan. Malamang simple lang siyang babae. Simple. Ang yaman mo. Gusto ko ng mayaman. 0 taon nang nakatakda ang kasal ninyo. Mag-asikaso na kayo ng kasal. Nga pala, huwag mong sasabihin sa iba ang sakit mo. Baka magkagulo uli sa Haicheng. Alam ko na, tatay. Wala pa bang balita kay Emmer Shengsu? Bala pia po, young master. May MS Shen ka na. Bakit mo pa hinahanap si MR Shengsu? Bobo ka ba? Akala mo ba pag nagpakasal ka? Gagaling ka na. Gamitin mo utak mo. Toto naman, mukhang bata si MS. Shen. Pero medyo kakaiba ang ugali. Pero si MR Shengchu, hindi mahagila. Parang multo, mahirap talaga siyang hanapin. Eh di dagdagan mo pa ang mga taong maghahanap. Sige, Gino. SA tingin ka o. Ang kasal mo kay MS Shen, kahit medyo duda ako. Pero bagay kayong dalawa. Ayaw mo sa ibang babae, pero kay MS Shen, hindi. At sa tingin ko, maganda naman si MS Shen. Ayaf ka o sayo. Master. 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 Master, bakit ka naman nagnanakaw ng pagkain? Master, sabi mo, bakit hindi ko maabot? Ang antas na sinasabi mo. Ano ba dapat kong gawin? Kung nagtatanong ka ng ganyan, ibig sabihin may pag-alinlangan ka. Ang solusyon sa pag-alinlangan, Ay lumabas ka at maglibot. tumingin-tingin ka. Pero, hindi rin ako interesado sa mga makamundong bagay. Gusto ko lang matupad ang pangarap ni Mama. Sa pagsasanay, kailangan mong lumabas at tumasok sa mundo. Z. Simula bata ka pa, malamig ka na sa damdamin. Kailangan mong sumubok sa mundo. Pero ako, Huwag kang malungkot. May paan ako.
Sundin mo lang ang gagawin ko. Kasunduan sa kasal. Baka. Gaya nila pumasok sa mundo. Ganyan ka manamit para sa kasal. Ha? Tara na. Lumapit kayo, mga bagong kasal. Oo, ngumiti. Mag, hot. Tapos ng kasal, pwede mo na sabihin sa akin. Kung nasaan si Kim Shengsu. Sino si Ingwi Shengsu? Hindi mo kilala si Kim Shengsu. Hindi ko kilala. Eh paano ang sakit ko? Ha? Anong sakit? May sakit ako sa utak. Changxin, ayusin mo ang diborsyo, hintayin kita dito. Changxin, gamot. Ginoo, gising ka na. Inatake na naman ako. Paano ako napunta dito? Siya ang amo, nagkaroon siya ng ilang tusok sa iyo at gumaling ka. Ako, sino ang nagpalit ng damit ko? Ako ang nagpalit ng damit mo. Nasaan siya? Tinawag na siya pabalik ng pamilya Shen. Sa party ngayon, kailangan mong makuha si Jigu. Asawa na ako ni Luzihang. Bakit ka kumilos ng walang paalam? Sasabihin ko sa'yo, kung ayaw mong maging multo ang iyong ina, hindi mo kailangang isipin ang sinasabi ko. Sige, sasabihin ko kay Gigu ang lahat. Lola, bakit siya nakapag-asawa kay Jilu? Isang probinsyana lang siya. Bakit siya makakapasok sa pamilya Lu? Kapag may problema, huwag kang magpanik, gamitin mo ang utak mo. Inatasan ko siyang pumunta sa party ni Jigu, ang natitira. Alam mo na dapat ang gagawin. Anong kailangan mo sa akin ngayon? Ang nangyari noon, kasalanan ko, AMM. Tagay natin ito. Hindi ako umiinom. Naisip ko ang nangyari noon. Talagang mali si Lola, uminom ka lang nito. Magkakasundo na tayo at sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang libingan ni Papa. Totoo ba ang sinasabi mo? Siempre. Tagay. Jigu, kwarto 808, naghihintay ako sa iyo. Bakit si Shen Ziyi? Bahala na. Kung nandito na, tanggapin na lang. Gayon, gagantihan kita. Gising ka pala. Ang galing mong makunwari. Gusto mo ng matinding laro?
Salamat. Nasaan si Shenzi? Jilu, nakita ko siyang pumasok sa Royal Hotel. Kwarto 808. Tara. Igu, bakit siya nandito? Anong ingay yan? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Lasing ako tapos nag-away kami. Away? Anong away? Kutsianya. Hindi ko inakalang ikaw at si Shenji. Ang saya-saya naman ng laro nyo. Ngayon, siguradong si Lushihang ay itatapon ka sa labas. Ay, bigla niya akong inatake tapos ako ay. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo dati. Pero ngayon, sasabihin ko sa'yo, kasal na tayo. Kahit anong gawin mo, kailangan mong isipin. Ang reputasyon ng pamilya Lu. Ano ibig sabihin nito? Wala. Pumunta ako dito para may itanong sa'yo. O sige, sabi mo. Kaya ba akong pagalingin? Pwede. Pero ang kaso mo ay medyo komplikado at saka. May karagdagang kondisyon ako. Ano yun? Kaya mo bang hanapin ang buntog ni Shenting? Shenting. Ang panganay na anak ng pamilya Shen ang tatay ko. Sige, payag ako. Saan ka nakatira ngayon? Sa bahay ng mga Shen. Sa kalagayan mo ngayon sa pamilya Shen. Malapit ka ng palayasin, di ba? Di bukas, lumipat ka na dito para magamot kita. Shenzi, saan ka pupunta? Siyempre sa bahay ng mga Lu, titira ako kasama si Luzihang. Ano? Si Lutsihang. Nakita kanyang kasama si Guccianyao. Yun. Tapos papayagan ka pa niyang tumira kasama niya. Legal naman na magkasama kami ng asawa ko. May problema ba? Grabe naman si Lutsihang. Walang modo. Huwag mong isipin na pag nakapasok ka sa pamilya Lu, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Sasabihin ko sa'yo, kapag pinalayas ka na ng pamilya Lu, umalis ka na lang sa probinsya mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Shen. Naiinggit ka ba? Ako. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Bye. Ikaw. Tana, madam, pasok na kayo. Wow. Ingat, madam. Ang laki pala dito. Hindi naman mas maganda kaysa sa bundok ng puting ulap. Maganda ba? Oh. Naman. Tara na, trabaho na. May gamot ako dito kung ngayon. Kung magkasakit ka sa gabi, pwede mo itong inumin para pansamantalang mapigilan. Paano naman ako pagkatapos? Pagpapagamot simula bukas. Bukas ng umaga, alas negatibo 8, magkita tayo dito. Pagagalingin kita, pero dapat sagot mo ang pagkain at tirahan ko. Ayaw ko ng wansoy, ayaw ko ng dahon ng sibuyas. Huwag mong kalimutan. Tuwing alas negatibo 5 ng hapon, nanonood ako ng Huwag mong agawin sa akin sa bahay na ito. Lahat ng kwarto may Talaga? Ang ganda naman. Aakyat na ako para magpahinga. Changxin. Changxin, gamot. Changxin, gamot. Lola, yung Shenzi. Lumipat na pala sa bahay ng Lu. Kahit wala silang relasyon. Pero malapit na siya, baka mauna pa. Wala na ba akong pag-isa kay Luce? Nung unang punta niya, ikaw ang unang nakita. Honor Najing Shenji. Pumunta ka bukas sa bahay ng Lu. Tingnan mo kung ano. Ang laman ng balon niya.
Ang taong gusto ko, si Shen Yao. Kahit nakapirma na sila, kukunin ko pa rin siya. Alam na, Lola. Yao, estudyante ka ng medisina. Pumunta ka bukas kay Guzianya. Huwag masyadong magkalabuan ang dalawang pamilya, Lola. Napuntahan ko na. Yung Guzianya, wala ng pag-isa. Walang lunas, itong Shenzi. Grabe ang ginawa niya. Sana hindi tayo maapektuhan. Kung maapektuhan tayo, paparusahan ko siya. Guys, ako na. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, ilusok mo na. CJ. Tapos na, pwede ka nang umalis. Ay, Yun, pagkatapos ng acupuncture, huwag masyadong gumalaw. Baka mahina ka. Akupunktur, may sakit ba si Lucy Hang? alam ko na. Lu Xiao, nag-aral din ako ng medisina. Pinapunta ako ni Lola. Kung may tutulong ako. Hindi ako ang nagpapagamot sa kanya. Huwag kang makialam. Ikaf. Ikaw, isang probinsya ng walang pinag-aralan. Kanino ka natuto ng medisina? Liu Dabao. HMP, Ginong Lu, Itong Liu Dabao. Hindi ko kailanman narinig ang pangalan niya. Baka galing lang sa probinsya, isang hamak na taga-bukid. Pwedeng makapatay ng pasyente. Binabalaan mo ba ako, Miss Shen? AME, hindi yun ang ibig kong sabihin. Itong si Shenzi, ang cute-cute. Anong pampagana ang ibinigay kay Lu Shihang? Shangxin, samahan mo sila palabas. Siege. Miss Shen. HMP. Lola. Lola, malaking problema. Pinipilit ng pamilya Gu. Lahat ng negosyo ng pamilya Shen. Malaki ang lugi ng kumpanya. Ano ang nangyari? Narinig ko, dahil sa ating anak na si Shen, na-offend niya ang binata ng pamilya Gu, gusto nilang maghiganti sa ating pamilya Shen. Itong batang ito, talagang malas sa pamilya Shen, Lola. Itong Shenji, napakasama talaga. Nga pala, nung pumunta ako sa bahay ng Lu kanina, napansin kong marunong din si Shenji ng medisina. Kaya, hayaan nating si Shenji ang magpagaling sa kanya. Kung hindi niya kayang pagalingin, ibigay na lang natin siya kay Ginoong Gu. Para paglingkuran niya si Ginoong Gu, magpakailanman, parang alipin. Hanapin ninyo itong batang ito at dalhin dito. Opo. Hey! Shenji, lasing ka. At sinaktan mo si Ginoong Gu, sinabi ng ama ni Gu. Kung kaya mong pagalingin si Ginoong Gu, papatawarin ka nila, at hindi ka nila pag-initan. Di ba nag-aaral ka rin ng medisina, ate? Bakit hindi ikaw ang pumunta? Para gamutin si Ginoong Gu? Ikaw ang nanakit sa kanya, bakit ako ang mag-ayos ng gulo mo? Tama ka. Pupunta na ako ngayon para gamutin si Ginoong Gu. Oh, talagang lakas ng loob mo ah. Tingnan natin ngayon kung matigas pa ang ulo mo. Pasensya na. Ha ha ha. Lakasan Montag. Pasensya na po. Ginagawa ko ng ganito, tapos sorry lang. Hindi yan sapat. Ganito na lang, lumuhod ka. At dilaan mo ang sapatos ko, tapos papatawarin kita. Grabe naman ang hiling mo, hindi ko kaya yan. Sobra. Ayaw mo dilaan? Siege, Suntukin Nyo Ako. Siege, Suntukin Nyo Ako. Pasensya na. Lola, mali ako. Pasensya na, hehehe. Noong araw na yon, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Ngayon, naghanap ka rin ng mga tao para apihin ako. Quits na tayo. Hintayin Montag Ako.
Kamusta? Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Luzihang. Ano ang relasyon mo sa kanya? Asawa ko siya. Katarant Aduhan. Single ang aming presidente. Paano siya magiging asawa ng isang probinsyana tulad mo? Nandito ako para dalhan siya ng gamot. Pahintulutan mo na ako. Makita siya. Kung hindi siya iinom ng gamot, hindi na siya aabutan. Hindi ka marunong mag-imbento ng dahilan. Napakagaling ng aming presidente. Wala kang kwenta. Umuwi ka na lang at mag-develop pa bago bumalik. Ang laki ng dibdib mo, huwag kang tatagal ng nakatayo. Baka sumakit ang likod mo dahil sa pressure sa gulugod. Anong pakialam mo? Gard Palayazin Montag Sia. Hey, tulungan enyo ako. Mahal. Hoy mahal, hoy mahal. Inumin mo na ang gamot. Paano ko inumin kung hindi mo bubuksan? Para kang matandang tamad sa amin sa probinsya. Kilala siyang tamad sa aming baryo. Wala siyang ginagawa sa buong araw. Lahat ng gawain, asawa niya ang gumagawa, ha? Pwede bang huwag mo akong titigan? Kung hindi kita titingnan, ano nang gagawin ko? Kahit ano. Ano na nangyari sa'yo? Wala, ayusin ko lang. Huwag ka nang maglaro ng ganyan. Ayaw ng aming presidente na may umupo sa kanyang pwesto. Anong tingin mo? Provinciano. Wala naman siya. Ano nang masama kung umupo ako? Probinsyanang walang modo. Paano ka nagustuhan ng aming presidente? Gusto mo ba ang asawa ko? Vala Yon. Huwag ka nang babalik sa kumpanya. Tuwing umaga, iinom ko na lang ng gamot sa bahay. Oh. Alam. Ang tigil ng pamilya sa ngayong gabi. Kailangan ba talaga naming pumunta ni Shenzi? Yang master, sinabi ng tatay, ang pamilya Su ay isa rin sa amin. Mahahalagang kliyente, kailangan pumunta. Ano na ang nangyari kay Shenzi? Hindi ka alam, nasa dressing room siya. Lanan. Ikaw. Bakit ganyan ang suot mo? Bakit ganyan ang suot mo? Palitan mo yung suot mo. Bakit? Komportable ako sa ganitong suot. Asawa ka na ng pamilya Lu kapag lumabas ka. Dadalhin mo ang mukha ng pamilya Lu. At ang pupuntahan natin ngayon ay isang napakahalagang piging kahit man lang. Magbihis ka tulad ko, naiintindihan mo? Naiintindihan. Wala nang oras, mauna na ako, susunduin ka ng driver mamaya. Lanan. Maya-maya, yung probinsyanang pinsan kong. Shensi ay darating, kayo? Maya-maya sa harap ni Lu, tulungan niyo akong siraan siya. Walang problema, mamaya, tingnan natin kung paano natin siya asikasuhin. Huwag kayong magulo, may isang mahalagang bisita na hindi pa dumaating. Dumating na ang mahalagang bisita. Wow. Yang Master Lu, kumusta po? Kumusta?
Young Master Lu, tuloy po. Young Master Lu. Mga kaibigan at kamag-anak, ang tanyag na designer na si Miss Jessie. At ang sugroup, ang sagning ceremony ay malapit na. Magsisimula. Honey, Shensi, ano ba ang suot Montag? Talagang probinsyana, mukhang tomboy ang suot. Bakit ka ikakasal kay Young Master Lu? pinasuot ako ng asawa ko ng ganito. Kailan kita pinagsuot ng ganyan? Hindi mo ba sinabi dapat magsuot ako ng katulad mo? Young Master, sa ganitong mahalagang okasyon, angkop bang umalis ka? Ngayon, kami ay nagagala. Naanyayahan ang tanyag na violinist sa mundo. Pa magtanghal, mabuhay. Hoy, hindi mo ba akalain na siya ay bumabati sa iyo? Sa akin siya bumabati. Paano mangyayari yun? Isa ka lang namang probinsyana. Paano ka nakilala ni Ling Tsuan? Salamat sa inyong pagmamahal. Hindi ko inaasahang makikita ko ang dating kaibigan sa piging. Makikita ang dating kaibigan. Yawer, ikaw ang tinutukoy ni Master Ling Tsuan na dating kaibigan, di ba? Narinig ko noon na nagklase ka sa kanya. Ngayon, siya ang magpe-perform para sa inyo. Hoy, anong ginagawa Montag? Munting Junior, ang tagal nating hindi nakita. Senior brother. Munting Jr. Anong nangyayari? Ang galing. Tanong ka ulang, Miss, sino po kayo? Ako si Shenzi, ang junior ni Ling Tsuan. Kamusta? Talagang talentado ka. Isa kang henyo. Paano yan? Akala ko ba nasa probinsya lang siya? Paano siya marunong mag-violin? Paano niya nakilala si Ling Tsuan? Anong nangyayari? Ang ingay. Jessie, dumating ka rin. Ang tagal naming naghintay. Na-delay ang flight ko, pasensya na. Bakit ganyan ang suot mo? Second senior sister. Ipapakilala ko sa inyo ang aking junior. Shenji. Marami sa mga draft designs ko ay siya ang tumulong sa akin. Siya ang tumulong sa akin na tapusin ang mga ito. Siya ang aking musa, ang inspirasyon ko. Yawer, di ba pinsan mo siya mula sa probinsya? Oo. Ano ba talaga ang nangyayari? Imposible. Isang probinsyana lang siya. Hindi totoo yan. Isang probinsyana lang siya, isang batang galing sa bundok. Paano siya marunong ng design at mag-violin? Tumigil ka. Huwag mong insultuhin ang aking bisita. Panginoon ng Pamilya Su, maniwala ka sa akin, ito. Miss Shen, hindi ka welcome sa aming pamilya Su. Emga tauhan. Panginoon ng Pamilya Su, bitawan niyo ako. Ang babaeng ito, ilan pa ang hindi ko alam tungkol sa kanya? Shenzi, ilang identity pa ba ang meron ka? Isa lang naman. Ano? Asawa mo ako. Ang ibig kong sabihin, yung hindi ko alam. Iksad, nagsusleepwalk ako kapag natutulog. Ayoko ng coriander, ayoko ng spring onion. At mahilig ako sa hot pot. Tama na. Lola, kanina sa piging. Para akong basura na itinapon palabas. Si Shenzi, kung hindi niya ako pinansin, okay lang. Ang hindi niya pinansin ay ang dignidad ng pamilya Shen. Grabe naman. Kahit papaano, parte siya ng pamilya natin. Ginapang niya ang dignidad ng pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Lola ang bahala sa iyo, Shenzi. Kahit gaano karami ang tumutulong sa iyo sa labas, sa Shen family. Wala kang kwenta. Hoy yung master, nakita na ang punto ni Shentin. Sasabihin ba natin sa iyong mistress? Ziga.
Nanay, dinala kita para bisitahin siya. Master. Huwag mo nang hanapin. Little sister. Mag-isa ka lang. Saan ka pupunta? Halika. Samahan mo ako para maglibang. Kung ganyan ka pa, sasampalin kita. Aray, hahaha, zampalin Montag ako. Halika, dito mo ako paluin, halika, ay. Gusto mong mamatay? Hintayin mo ako, huwag kang alis. CJ, Kuya, nandiyan lang yung ta. Tangstern Montag BA? Sino bang mananakit tapos maghihintay sa iyo? Oo nga. Kuya, nandiyan lang siya. Tulungan mo ako. Bigyan mo siya ng leksyon. Hoy, sabihin ko sa iyo, dumating na ang kuya ko. Mamamatay ka na. Isang maliit na babae lang. Ginawa kayong ganyan? Grandmaster. Mali ako. Hindi ko na-control ang mga tauhan ko. ikaw pala. Bukas uwi ang tatay ko. Gusto raw niyang makipagkita sa'yo at pag-usapan ang proseso ng kasal. Pupunta kami sa bahay niyo para humingi ng kamay mo. Humiling ng kamay at magbigay ng dote. Matagal na tayong kasal sa papel, gusto na niyang makita ka. Ah, alam ko na. Hoy teka, saan ka galing ngayon? Pwede bang hindi ko sabihin? Pumunta ka ba sa puntod ni Shenting? Tinutukan mo ako. Hindi, nadaan lang ako. Tinutukan kita, gusto ko lang mas makilala ka. Ah. Ang totoo, bumaba ako ng bundok para tuparin ang hiling ng nanay ko. Gusto niyang ilibing kasama ng tatay ko. Ah, ganun ba? Eh yung lalaking naghatid sa'yo kanina, sino yun? Anak yun ng estudyante ko, naging estudyante ko rin siya. Anak ng estudyante, nagpapakilala bilang estudyante. Gusto ka ba niya? Ano ang itinuro mo sa kanya? Panggagamot. Kanino mo natutunan ang panggagamot? Sa aking guro. Sino ang guro mo? Si Liu Dabao. Kanino mo natutunan ang violin? Sa aking kuya. Ang kuya mo, si Ling Xuan. Kanino niya natutunan ang violin? Sa aking guro. Sino naman ang gurong ito? Si Liu Dabao. Bakit si Liu Dabao ulit? Ano pa ang alam niya? Sasabihin ko sa'yo, maraming alam ang aking guro. May alaga akong aso sa bundok. Ang pangalan niya ay Pipi at marami siyang kaibigan. Tuwing sinusundo ko siya, ang mga kaibigan niya ay sumusunod sa kanya at tuwing nag-aaral ako ng panggagamot. Laging nasa tabi ko siya, kahit anong gawin ko, ayaw niyang umalis. Sasabihin ko sa'yo, may alaga rin akong pusa sa bundok. Ang pangalan niya ay Bembem. Alam mo ba kung bakit siya tinawag na Bembem? Sasabihin ko sa'yo, dahil sobrang taba niya at ang cute-cute niya. Tatay. Kamusta po, Tito Lu? Manugang, nagmamadali akong umuwi. Hindi ko alam kung ano. Ang gusto mo, ito ang regalo ko sa'yo. May 1,000,000 dito. Salamat po, tatay. Zitsing, napakabuti ng asawa mo. Tatay, pagod ka na sa biyahe. Gusto mo bang magpahinga muna? Haha, ang bait ng manugang ko, nag-alala sa matanda. Amo, ang dating kwarto mo ay tinirhan na ng manugang. Narito ang bagong kwarto mo.
Haha. Z, marami akong dala ng mga laruan sa kotse. Tingnan mo, Tak. Sige, salamat po tatay. Hindi kayo nagsasama? Mas bata siya, hindi pa bagay. Tsiksing. Nagpakasal ka na sa batang babae. Dapat mong panagutan siya. Alagaan mo siya. Dapat kayong maging normal na mag-asawa. Naiintindihan mo? Alam, Changqin, ngayon ikaw ang mananatili sa kwarto ni Zitsing. Ha? Yehey, hindi maubos na pera. Magiging mayaman na ako. Salamat sa master sa pagpapadala sa akin pababa ng bundok. Salamat sa tatay sa pagbibigay ng card sa akin. Ano ba? Hindi ka naman siguro dito para kunin ang card ko. Ano ba ginagawa mo? inaantok na, matutulog na ako. Ano ba problema mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo na matulog ka sa kwarto ni Ziyi? Bakit ka nandito? Binatausik ako. Ikaf, walang kwenta, tsiksing. Ngayon na ikakasal ka na, may mga bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Ano yon? Es totoo lang. Ang Zakit Montag ay minana mula sa pamilya nating Lu. Master Shang-Su. Talaga bang walang lunas ang sakit na minana sa ating pamilya? Kung hindi gagamutin, hanggang 30 taon lang ang buhay. Kung gagamutin agad, Ay hindi na magkakaanak. Sakit na minana. Hindi ba't walang paraan para gumaling? kung susundin natin ang sekretong reseta ni Master Sheng Tzu, Pwede itong gumaling. Ngayon 28 taon ka na. pasigurado, dapat bago ka magnegatibo, 35 taon. Kumpletuhin mo na ang pagpaplano ng pamilya. Sa ganitong paan lang, magagaling ng tuluyan ang sakit mo. Bakit hindi pwedeng tuluyan ng gumaling ngayon? Ayon kay Master Sheng Tzu, ang sakit mo ay pwedeng gumaling. Ito ang tinatawag na mabilis na paggagamot. Sa ganitong paan, malamang ay hindi ka na magkakaanak. Alam mo, 3 henerasyon na tayong nag-isang lahi sa pamilyang Lu. Hindi pwedeng sa iyo. Mapuputol ang lahi ng pamilyang Lu. Lola, may dumating na tao mula sa pamilyang Lu. Sabi ni Lolo Lu, personal siyang dadalaw. Sigurado ka? Siyempre, at malapit na siyang dumating. Lola, Kong. Magiging mabuti ang relasyon natin sa pamilyang Lu, ang pamilya nating Shen, ay magkakaroon ng napakalaking kinabukasan. Mabuti, napakabuti. Sind Sie ang anak ng Shen Zi? Babae na yon, kailangan kong ibunyag. Ang tunay na mukha ni Shen Zi. Oo nga pala Lola, bakit kaya personal na dadalaf si Lolo Lu? Baka naman nagalit sa kanya si Shen Zi. Baka ibabalik na lang niya. Oo nga. Malaking pamilya ang mga Lu, mahigpit sila sa etiketa. Siguro si Shen Zi, yung batang galing sa probinsya. Ang nagpagalit kay Lolo Lu. Di ba, na-offend niya ang pamilya Lu? Baka madamay din ang pamilya Shen natin. Yaw, dumating na ang pagkakataon mo. Mulan kayon. Magpakita ka na maganda sa harap ni Lolo Lu. Dinala ko si Zi dito para maghandog ng panliligaw. Mahal namin ng buong pamilya ang batang si Zi. Ikasal na sila sa opisina, pero tuloy pa rin ang handog. Shongxin. Ang luwag pala ng kamay ni tatay ngayon. May isang truck pa sa labas. Ginoong Lu, sigurado po kayong lahat ng tu ay para kay. Shen Zi? Yung probinsya ng yang, Zanbea Naya karapat dapat ang. Magagandang bagay na to. Kamag-anak, kung may di kayo nagustuhan, sabihin nyo. Nasaan si Jixing? Swerteng-swerte ang pamilya, Lu na maging asawa si Zi. Mula ngayon, isang pamilya na tayo. Ginoong Lu, nahiya naman kami. Yung batang si Shen Zi. Probinsya na Zua. Kahit anak siya ng pamilya Shen, hindi ko siya personal na pinalaki. Medyo bastos din ang ugali. Mas mabuting makilala nyo siyaw namin. Tito Lu. Ito pong dekalidad na black tea para sa inyo. Nakapag-aral sa kolehiyo siyaw namin. Es tingin ka o, bagay Zua kay yang Master Lu.
Kamak-anak. Ano ba ibig mong sabihin? Sinasabi mo mali ang pagpili ko. Ng asawa para kay Zhitsing, Ginong Lu, huwag po kayong magalit. Baka naman po ito sa inyo. At sa pamilya Lu, sa tingin ko, ang pamilya Shenyo. ay hindi gaanong nagmamahal kay Zi. Changqin, dalhin mo ang handog sa kwarto ni Zi. Bigla na lang dumating ang napakalaking kayamanan. Kasay ko na si Shenzi. At hindi na ito mababago ng sinuman. Shenzi, dito sa pamilya Shen. Gaanong hirap ba ang dinanas mo? Ginong Lu, huwag po kayong magalit. Nakataon lang yung usapan. Alam naman ng lahat na mahina ang katawan niyong Master Lu. Siyaw naman namin ay nakakuha na. Uyot sa Mercy Hospital. Mercy Hospital. Ang Mercy Hospital ay isang world-class na primary hospital. Kapag natapos niyaw ang JT, magiging doktor na siya. Sa ngalan pa lang na ito, malaki na ang may tutulong nito sa pamilya Lu. Malaking bagay ito para sa pamilya Lu. May suporta ako ng Ren A Hospital, Lolo Lu. Walang dahilan para hindi ako ang pipili niya. Wala akong pakialam kung doktor sa Ren ay hospital o hindi. Ang gusto lang ng pamilya namin, para sa aming manugang ay si Z. Isang probinsya na lang naman siya, parang Romdi. Ano naman kung probinsyana? Marunong din naman sa medisina si Z, at maayos niyang inaalagaan si Zhitsing. Maayos na nga niyang inaalagaan si Zhitsing. Mukhang hindi ka pa rin natuto sa nangyari noong nakaraang piging. Akala ko problema mo lang talaga ang pagiging mapang-api kay Shenzi. Ano ka? Hirapan Shenzi. Akala ko ikaw lang ang may problema, pero ngayon kitang-kita ko, buong pamilya Shen. Ang laban ng laban kay Shenzi. Kasal na kami ni Shenzi. Lola Shen, ang ibig mo bang sabihin, hiwalayan ko siya para magpakasal uli? Ano na klaseng pagtingin yan sa akin? Yung Master Lu, malaking pagkakamali lang yan. Malaking pagkakamali. Paano mo gustong ayusin ito? Yung Master Lu, magkakapamilya tayo. Bakit kailangang mag-away ng ganito? Asawa ko na siya ngayon, kaya miyembro na siya ng pamilya Lu. Zi, paano mo gustong ayusin ito? Kami ni Zhitsing ang bahala para sa'yo. Ayoko rin namang masyadong mapahiya. Bigyan niyo na lang ako. Ng tapat na pagsusori. Isang hamak na pamilya Shen lang, mga api pa sa asawa ng Young Master Lu. Huwag na kayong mag-sorry, paghanda na lang kayong mamatay ang kumpanya nyo. Isang hamak na pamilya Shen lang, mga api pa sa asawa ng Young Master Lu. Huwag na kayong mag-sorry, maghanda na lang kayong mamatay ang kumpanya nyo. Alice, Teka, Yawer, humingi ka ng tawad sa kanya. So sorry, AKO. Shenzi, pasensya na. Kung hindi ako pumunta sa bahay niyo ngayon, hindi ko malalaman na inaapi niyo pala ng ganito si Zi. Zi, simula ngayon, ang pamilya Lu na ang tunay mong pamilya. Ang pamilya Shen, mukhang hindi na kailangang bumalik pa dito. Z, humihingi ng tawad sa'yo ang lola mo. Shenji, humingi na ng tawad sa'yo ang lola mo. Kontento ka na ba ngayon? Okay na. Pero karapat-dapat lang naman sa inyo ang pagsusori na to. Maaga na, alis na kami. Ang bait-bait talaga sa akin ni Daddy. may iba ka pang gusto. Sobra-sobra na ito. Pwede na bang i-cash na lang ang lahat? Tatay, ano nang ginagawa niyo? Ito, mga bagay na gusto ng mga babae tulad mo. Sapat na kaya? May mga darating pang mamahaling brands. Sobra na ito, punong-puno na ang kwarto ko. Mukhang maliit nga tong kwarto. Tamang-tama para going walk, in closet. Papa, susundin ko po ang lahat ng gusto niyo. Eddie, lumipat ka na lang sa kwarto ni Zhitsing. Ha? Sabi ni Papa, magsasama na tayo mula ngayon. Ay, Saan ko ilalagay ang maleta ko? kahit saan mo gusto. Anong God of Wealth? Nandito na ang swerte mo. Pera mo iyan, hindi akin. Gusto mo bang maligo? Naligo na ako. Dito ka ba matutulog o dito? Ito, Anong ginagawa mo? ano ba nang ginagawa mo? Hindi mo ba ako pinapahiwati? Anong pinapahiwati ko? Lalaki ako, babae ka. Ano sa tingin mo ang ipinahiwati ko? Hindi ko alam. Mag-asawa naman tayo, dapat may intimacy tayo. Tama ka, pero hindi ko rin alam kung paano. Humiga ka. Ah, pasensya na. Hindi ko nasadya. Reflex lang yon. Okay lang. Ano na naman? Hindi ko alam.
Hindi ko maipaliwanag, parang may kulang sa atin ngayon. Hindi dapat ganito, parang may nawawala. Jixing, 28 anyos ka na. 2 taon, 1 anak. Bakit 5 anyos Montag, 3 lang ang anak Montag. At Depende pa kay Z. Baka isa lang ang gusto niya. Changxin, alam mo ba kung paano gumawa ng anak? yung master, di ba responsibilidad ng babae yon? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Paano makipagtalik kay madam, di ba? SA tingin ka o. Walang emotional foundation ang pag-asawa ninyo ni madam. Ang anak ay bunga ng pag-ibig. Meron ba kayo niyan? Tumahimik ka na lang. Walang pag-ibig, hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Makinig ka muna. Hi. Hindi ganyan ang nangyayari. Hindi ako ganun, gentleman ako. Hindi ako mang-aabuso ng pagkakataon. Ano-anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Z, kumain ka na ng almusal. Tatay, bakit hindi ka kumakain? Kumain na ako, ikaw na lang. Narinig ko kagabi, kaya mo yan. Ano? Yelan, parang hindi ko pa alam kung ano ang gusto mo. Gusto ko ng aso. Ay, takot ako sa aso. Ginoo, Ginang, may naghahanap sa inyo sa labas. Sabi niya kaibigan mo, Ninang, ako to Ninang. Nandyan ka na. Oo, Hindi pa ako kumakain ng almusal. Sino ka? Zeno ka? Ito ang aking amo. Ito ang aking ginang, siya ang iyong ninang. Ang aking amo ay asawa ng iyong ninang. Kaya, ito ang iyong ninong, ninong. Ninang, ikinasal ka na? Paano ka nakapag-asawa ng iba? Anong iba? Tumahimik ka. Ninang, nasasaktan ako. Akala ka o ako si Yang Guo, ikafsik xiaolong nu. Bakit biglang may dumating na Yin Ziping? Paalisin mo. Alis na. Sige, Ninang, hintayin kita sa baba. CJ. Hoy, saan ka pupunta? Niyaya niya akong lumabas. Gusto mo sumama? Wala akong oras. Sige, aalis na ako. Hoy. Ano ba to? Ito ang pagtatagpo na makalaban sa pag-ibig. Umalis ka. Ano ang ginagawa ng ginang nitong mga nakaraang araw? Wala naman, namimili, kumakain, naglilibang. Gusto niya ang ganitong klase. Mahal ka pa rin ng ginang, pero ang buhay. Kyle Angan NG Konting Zaya. Ibig mong sabihin, hindi siya masaya sa akin. Hindi. Pero ang buhay, kailangan ng konting romansa. Et sorpresa. Ano ang gusto ng mga babae? Bulaklak, bag, alahas, mga ganun. Ikaw na ang bahala. Sige, Naglalaro pa rin siya kamakailan. masaya siyang naglalaro. Tara, maglaro din tayo. Sige, Ano nang ginagawa niyo? Wala naman. Ano ba yan, ang gulo mo? Changxin, Tigil na, naiintindihan ko. anong naiintindihan mo? Young Master, bakit hindi? subukan mong ligawan si Mrs. Pero paano ko siya liligawan? Yung master, wag mo akong tanungin, hindi pa ako nakakapagligaw ng babae. Eto na. Tingnan Montag.
Mga paraan at hakbang sa panliligaw. Mga linya sa pakikipag-date sa babae. 5,000 opening lines para makipag-flirt. Ano ba to? Ito ay mga karanasan na ibinahagi ng mga netizen. Huwag masyadong mag-internet. Kamusta? Hindi ka pa nakakapunta nito noong bata ka. Tara, ipasyal kita. CJ, Tara na. Tara, subukan natin mag-compete. CJ, Hindi pa ako nagwa-warm up. kamusta? Magaling ka. Gusto ko tong laruin. Ang bata-bata, ayaw ko. Tara na, please. Tara na. Tingnan mo. Tingnan mo yung Black Swan, parang ikaw. Yung hipo, parang ikaw. Hindi ako. Masaya ba ang araw mo? Paglaki ng mga bata, dadalhin ko rin sila dito. Anak? Lenan, Anong anak? yung mga bata sa White Cloud Mountain. Tungkol dito, gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Ano nang pasasalamatan mo? Pinapalit ko sa pera lahat ng regalo mong binigay sa akin. Binilhan ko sila ng magagandang damit, pagkain, inumin at laruan. Nagpatayo rin ako ng ospital at paaralan para sa kanila. Ano nang nangyari sa'yo? Paumanhin. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Okay lang. Hala, sabihin mo nga kung bakit. Okay lang talaga, tara na. Hala, sabihin mo na. Bakit walang ilaw? Wow, ang sasarap ng hapunan ngayong gabi. Parang may kakaiba sa'yo ngayon ah. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Kasi ngayon, miss na miss kita. Sandali. Para sa akin ba to? Siyempre, Salamat. gusto mong tignan kung ano ang nasa loob. Ang ganda. Gusto mo? Z. Sa totoo lang, Sabihin mo. mula nung unang araw na nakilala kita, nagustuhan na kita. Akala ko dati mag-isa na lang ako habang buhay. Pero nung nakilala kita, bawat araw nakasama ka. Lalo kong naisip na gusto kong mabuhay pa. Kumpara sa kwintas na to, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Bakit walang ilaw? May brownout ba? Wow. Ang sasarap ng hapunan ngayong gabi. Maupo ka. Ito para sa'yo. Salamat. Hi. Ano to? Buksan mo. Pwede bang ipambili ng pera? May sasabihin sana ako sa'yo. May sasabihin din ako. May regalo ako para sa'yo. Talaga? Pasok kayong lahat. Ano to? Hindi ba gusto mong magkaanak? Tingnan mo, lahat sila ay mga hinanap ko. Tinanong ko na sila. Lahat sila ay handang magkaanak para sa'yo. Shenzi. Ano, hindi mo sila gusto?
Okay lang. Bukas, maghahanap pa ako ng iba para sa iyo. Lumabas na kayong lahat. Lumabas. Shenzi, ganun ba talaga walang interes sa'yo? Ganun ba? Gusto mo talagang magkaanak ako sa iba? Magsalita ka. May pagtingin ka ba kahit minsan sa akin? Ako? Hindi ko alam. CJ, kung ganun ang gusto mo, magkakaanak ako sa iba. Pupunta na ako ngayon. Maghiwalay na tayo. Shenzi, itatanong ko lang. Minahal mo ba talaga ako kahit minsan? Young Master Lu. Young Master Lu. Umuwi na tayo. Tara na. Young Master Lu, dito na lang tayo magpahinga. Hindi ito bahay ko. Ayos lang, naka-reserve na ang kwarto para sa inyo. Naghihintay pa ang asawa ko sa bahay. Samahan mo na lang akong pumasok. Sister Yao. Aha, Young Master Gu. Tara, inom po tayo. Halika na. Luzihang. Luzihang. Okay ka lang. Anong ginagawa mo dito? Young Master Lu, nalasing ka kagabi. Hindi mo na ba naalala? Naka-reserve na ang kwarto para sa inyo. Lumabas. Young Master Lu. Lumabas ka. Tumigil ka. Lola. Buong gabi kang wala, saan ka pumunta? Kasama ka Uzi Young Master Lu kagabi. Young Master Lu, ano ang ginawa niya sa'yo? Pinuwer sa kanya. May asawa na siya. Paano niya nagawa yon? Hindi Lola, ako. Nagkasala si Lushihang kay Yao. Kung magagamit natin ito, para pakasalan ni Lushihang si Shen Yao. Malaking tulong ito sa aming pamilyang Shen. Halika, isasama kita sa bahay ng mga Lu para humingi ng paliwanag. Nandyan ka na. Hinanda ko na ang gamot, sandali lang. Eman, Uy, umupo ka muna dyan, kunin ko lang. hindi ka ba galit sa akin dahil sa nangyari kahapon? Hindi. May napakasarap na restaurant sa baba ng kumpanya. Nasasama kita balang araw. CJ, Hindi mo ba sinabi sa akin na bukod sa pagpunta rito? At sa White Cloud Mountain, wala ka nang napuntahang ibang lugar. Isasama kita sa paglalakbay sa buong mundo. sige, pero matagal yata ito, di ba? Paano naman ang trabaho mo? Katatapos ko lang ng isang proyekto, may oras ako. Ang ganda naman. Ang bait mo sa akin. Siyempre, Uy, inumin mo na ang gamot. Matagal ko itong pinakuluan, kaya nauna na akong umuwi. Ngayon, naiintindihan ko na. ano ang naiintindihan mo? Noon, sinabi sa akin ng aking guro na bumaba ako ng bundok para maranasan ang mundo. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ngayon, ang sarap ng pakiramdam. Mahal kita, mahal kita.
Ginoo, may problema. Dumating ang iyong ama kasama ang pamilya Shen. Ginong Lu. Ngayon, isasama ko si Yao sa inyong bahay para humingi ng paliwanag. Anong paliwanag? AMEA, tanungin mo ang iyong anak na si Lu. Pasensya na, Ginong Lu, ngayong umaga lang ako nakauwi. Hindi ko sinasadya na sabihin sa lola, nag-alala lang siya sa akin. Kaya. Siksing, ano ang nangyari? AMEA, kahapon, pinilit niya ang aming Yao. Sinira niya ang puri ng aming Yao. Gaano kahalaga ang puri ng isang babae, hindi mo ba alam? Ano ang gusto ninyo? Siyempre, panagutan niya ang aming pamilya Shen. Paano niya ito pananagutan? Siyempre, pakasalan niya ang aming Yao. Hindi pwede, kasal na si Zitsing kay Zi. Kahit na si Shenzi ay kasal sa inyong pamilya Lu, pero sa paningin ng iba, hindi nila alam na inapi ni Ginong Lu ang aming Yao. Dapat niyang panagutan ito. Diboziuhan niya si Shenzi at pakasalan ang aming Yao. Hindi pwede. Anong karapatan mong sabihing hindi pwede? Ikaw ang may kasalanan. Lolo Lu, dapat kang magsalita. Sige, payag ako sa diborsyo, pero kahit hiwalayan kita. Hindi ako makakasama mo, Shen Yao. Diborsyo. Gusto niyang hiwalayan ako. Papa. Gusto kong lumabas at huminga. Pupunta ako para tingnan ang kapatid ko. Shenji. Payo ko sa'yo, hiwalayan mo na si Lu Zihang agad. Paano kung nabuntis ko siya kagabi? Kapag nangyari yon, hindi na magiging maayos ang paghihiwalay mo. Naniniwala ka ba na kahit sinong babae, kapag nabuntis ni Lu Zihang, madali lang makakapasok sa pamilya Lu? Tama na. Ayokong marinig pa ang sinasabi mo. Akay, kagabi, sobrang dominant si Lu Zihang. Hindi mo alam kung gaano siya kadesperado para magkaanak. Ikaw, Yao, halika na tayo. Shenji. Huwag kang masyadong magmalaki. Siguradong maghihiwalay kayo. Zitsing, tungkol sa inyong mag-asawa. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin. maghiwalay na tayo. Z, pakinggan mo muna ako. Babalik na ako sa bundok ba iyon? Z. Zai. Jixing, Young Master, Lolo Lu, ang sakit ni Young Master Lu. Baka wala na akong magagawa. Sa buong Haicheng, wala bang isang tao na kayang gamutin si Zhitsing? Baka pwede nating subukan sa Ren A Hospital. Ren A Hospital. Tama, Ren A Hospital, pero mga doktor na walang alam. Paano nila gagamutin ang sakit ni Zhitsing? Ang ibang doktor sa Ren A Hospital, baka hindi pero pwedeng subukan si ER Zhao. Dr. Zhou. Ano ang nangyari kay Ji? Master, ang pag-ibig ay masyadong komplikado, hindi ko maintindihan. Gusto kong bumalik sa bundok ba iyon? Ano ang problema? Sabihin mo sa akin, Master. Tutulungan kitang mag-analyse. Master, sinabi mo noon na may kapalaran ako sa pag-ibig. Ngayon nakilala ko na siya. Parang nagugustuhan ko na siya, pero gusto lang niya magkaanak. At hindi lang sa isang babae. Hindi ko pa man lang natitikman ang tamis ng pag-ibig. Natikman ko na agad ang pait. Kapag sobrang mahal mo ang isang tao, hindi ka masyadong magiging masaya dahil sa selos at pagdududa. Dahil sa labis na pag-iisip, malayo ang bundok at ilog. Malayo ang landas sa mundo. Huwag mong kalimutan ang iyong tunay na sarili.
Tunay na sarili. Pero ano ba talaga ang tunay kong sarili? Master, hindi pa ako. Isipin mo noong unang bises mo siyang nakita. Noong unang beses mo siyang nakita, Ikakasal ka ba sa kanya o sa akin? Master, naiintindihan ko na. Miss, tumakas na yung matandang iyon. Bayaran mo na ang bill. Ha? Mission. Pag-usapan natin. Mission. Ako at ang iyong master, magkasama kaming lumaki sa Lu family. Kilalang kilala ko siya. Hindi siya tulad na nakikita mo. Noong bata siya, napakasigla at cute niya sa buong Lu family. Ang paborito niya ay si Madam Lu. Pero simula nang pumanaw si Madam Lu, nagbago na siya ng lubusan. Sa tingin niya, kasalanan niya ang lahat. Parang ang mga taong mas mahalaga sa kanya ay lalong hindi nakakaroon ng magandang kapalaran. Mahalaga ako sa kanya. Kaya sasabihin ko ang nakita ko. Halimbawa, ang iyong master. Gusto niyang masaya ka. Mula pagkabata, hindi ko pa siya nakikitang pumasok sa kusina. At sinabi rin ng iyong master, basta gusto mong gawin. Gusto niyang samahan ka. Young master, huwag na lang. Pero mahilig siya sa aso. Paano kung gusto niyang mag-alaga sa hinaharap? Marami pang bagay na hindi ko nakita. Pero patuloy na sinusubukan ng iyong master na gawin para sa iyo. Ang bata, ayaw kong maglaro. Young madam, nasabi ko na ang lahat. Gusto mo bang bumalik? Ikaw ang bahala. Sana may importante kang sasabihin. Kung hindi, papatayin kita. Gago, sino ang gusto mong patayin? Hoy, tatay, may kailangan ka ba? Saan ka naman nagpunta? Ang tagal mo nang bumalik. Hindi ka man lang nagpakita sa ospital. Hindi ka man lang dumalaw. Nasaan ka ngayon? Magbalik ka agad. May nangyari sa Lu family. Lu family. Ano ang nangyari sa Lu family? Ayaw na ayaw ko sa Lu family. Ano ang ibig mong sabihin? Nagalit ka ba sa mga taga Lu family? HMP. Pag-agaw sa asawa, huwag mong guluhin ang mga taga Lu family. Noong itinatayo ko pa lang ang Ren Hospital, si Old Master Lu, Ay maraming tumulong sa amin sa loob ng maraming taon. hindi ko pa rin nababayaran ang utang na loob sa kanila. Nang malaman kong may nangyari sa anak niya, dali-dali akong pumunta para alamin kung ano ang nangyari. Lu Zihang. Ano ang nangyari sa kanya? Ayoko. Kung ganon, ipablock ko lahat ng cards mo. Oy. Sige, pupunta na ako, okay? Bumalik ka agad sa bahay ng Lu ngayon din. Hoy, Dr. Ju, Panginoong Lu, ano ang nangyari? Bakit ganito kalala ang sitwasyon? Biglaan ang pag-atake, hindi inasahan ng pamilya. Iyar Zhao, kaya mo ba siyang pukawin? Isang hininga na lang ang natitira. May iba pa bang paan? Meron. Pero habang ginagamot ko siya, walang dapat na nandito. Ito, buhay ng anak mo ang nakataya. Itataya mo ba ang buhay ng anak mo? Para biruin ako? Sigurado ka bang magigising siya? Kung hindi ako siguradong magigising siya, baka wala nang ibang makakapagpukaw sa kanya sa buong Haicheng. Dr. Zhou, ipagkakatiwala ko na sa iyo si Zhizing. Halika. Mahuhuli rin kita sa akin. Nahuli rin kita sa wakas. Halika, gamutin kita. Masakit ito. Subukan mo. Tingnan natin kung hindi kita matusok. Ikaw pala. Bakit hindi ako? Talaga naman. Ano ba ang nakita ng lola ko sa iyo? Halika, gamutin kita. Inumin mo ito, napakalakas nito. Ano ito? Hoy, huwag mong iluwa. Inumin mo na lang. Ito ay gamot na. Personal na dinevelop ng Prince ng Ren A Hospital. Isang piraso nito. Kahit hindi isang maliit na target, kalahati ay kaya. Tandaan mong bayaran ako. Pagkatapos mong inumin ito, dapat ay gagaling ka na. Pero Pero ano? oy, Kung may mga side effects, papatayin kita. Ang lakas ng loob mo. Kanyang montag tratuhin. Ang nagligtas sa buhay mo. Sabihin mo agad. baka, posibleng mawala ang kakayahan mong magkaanak.
Ikaw, Mamatay ka nang ga. Pino problema Montag PA yan? bibigyan kita ng 1 minuto, ibalik mo agad ang katawan mo. Sa malusog na kondisyon, kung hindi. Hindi ako pwedeng, hindi ka rin pwedeng. Ginoong Lu, mahirap to para sa akin. Ikaw, tarantado ka. Zaye, Lola, bakit ka nandito? Kumusta na siya? Nabuhay siya, pero yung kakayahang magkaanak. Baka hindi na posible. Hindi, ako na ang pupunta. Hindi na siya pwedeng magkaanak. Paano na ang pagpapatuloy ng lahi? Siksing, mabuting bata. Ikaw, talagang hindi ka na pwedeng magkaanak? Nabuhay naman siya. Sino ang magbabayad ng bill sa ospital? Si Yi. Totoo ba ang sinabi niya? Hoy, bayahan mo ang bill sa ospital. Gusto mo pa ng bayad? Hindi na siya pwedeng magkaanak. ikaw ang hindi pwedeng magkaanak. Esensya na, yung master. Ngayon, gawin natin chemically castrate ang taong to. Lu Zihang, Ong Soma Mo. Lola, Tingnan mo, ano bang klaseng asawa ang napili mo? Baka pwede tayong tumakas habang hindi pa siya gumagaling. Mga tauhan, hoi hoi hoi, Lu Zihang, seryoso ka ba? Tatay, huwag kang mag-alala. Gagaling din siya sa susunod na araw. Yarjao, salamat sa pagligtas sa pamilya namin. Walang anuman. Young Bill Mo. Ipapadala ko sa'yo. Sig, pwede ka nang umalis. Changqing, ihatid mo ang bisita. Alis. Pagod na rin ako. Uwi na ako. Tatay. Zaye, Lenan, kailan ka pa natutong magsinungaling? wala akong sinabi kanina. Ako ang may kasalanan sa nakaraan. Sisiguraduhin kong malalaman ang katotohanan. Bibigyan kita ng paliwanag. Pag naayos mo na, saka na tayo mag-usap. Ziyi, halika rito sa tatay. Tatay, medyo masama ang pakiramdam ko. Uuwi na muna ako. Anong masama? Kailangan bang doktor? Kailangan mo ba akong paalalahanan? Sa halip na makipagtalo ka sa akin, mag-isip ka kung paano pasayahin ang asawa mo. Saan ka pupunta? May trabaho akong ayusin. Ang mga kabataan ngayon, hindi na alam ang oras ng trabaho at personal na oras. Kulang ba tayo sa pera? Lola, isa sa makita mamasyal ngayon. Naiwanan ka na naman, no? Si Ju na naman yun? Mas mabuti pa. Alam ko na, tatay. Ano ang nalaman mo? Young Master, ang video ng CCTV nung gabing iyon ay sinira na. Sinusubukan ng mga tao natin na ayusin ang video. Bilisan mo. Sige, At tignan mo rin kung may koneksyon si Shenyao sa pamilya Gu. Pamilya Gu. Sig, gagawin ko na ito. Huwag kang mag-alala, buong buo ko nang binura ang video ng CCTV. Sigurado ako, walang malalaman si Lusihang. Salamat, Young Master Gu. Malaking tulong ang ginawa ko para sa'yo. Hindi naman masyado kung samahan mo ako ng isang gabi. Gutianyao, huwag kang magmalabis. Ako, simpleng bayad lang ang hinihingi ko. Pero ang pagbabalangkas mo kay Luzhihang, hindi ganoon ka-simple. Sa huli, hindi lang ikaw. Pati ang buong pamilya Shen ay madadamay. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang, matulog ka lang ng isang gabi sa akin. Hindi pwede. Ay, sasabihin ko na kay Luzhihang. Ay, Young Master Gu, nagbibiro lang ako kanina. Young Master Gu. Shensi, ang swerte Montag naman. Tinatanong kita, Yung laging namumuli kay siya, alam Montag ya. kung kanino ang lugar na ito. Hindi ko alam. Ito ay teritoryo ng pamilya Zhao. Nagpakasal ka sa sarili mong bitag. Tingnan mo kung paano kita paparusahan para kay Shenyao. Zugot. Hindi ito possible. Kung gusto mong makipag-away ulit, magdala ka ng mas maraming tao. Kuti. Shenji, ano ang ginawa mo? Wala. Maliit na leksyon lang. Shenzi, hindi kita patatawarin. May mga nalaman na ako tungkol sa insidente sa hotel. Sisiguraduhin kong malalaman ang katotohanan. Bibigyan kita ng paliwanag. Okay lang, naniniwala ako sa'yo. Ang bilis mo namang magbihis. Hindi pa ako nagsasawa.
Gusto mo bang hubarin ko para makita mo? Hindi na. Hindi ba't gusto mo talagang manood? Hindi naman. Hindi ako mahilig manood. Sino ang mas importante? Ako o si Zoe? Bakit mo siya ikinumpara sa akin? Dahil asawa kita, ikaw lang ang meron ako at ikaw lang ang magiging akin. Mabuting anak. Sino ang gumawa nito sa iyo? Si Shenzi. Tatay, kailangan mong ipagtanggol ako. Ano ba talaga ang nangyari? Ang Shenzi na ito, talagang masama. Mula nang bumalik siya mula sa probinsya, patuloy niyang inaapi si Shen Yao. Hindi ko napigilan, sinabihan ko siya ng ilang bises. Minamaliit niya ako, at hinamak ka pa, hindi ko matanggap. Kaya pinapalo ko siya, tapos sinira niya ang braso ko. Nagkakalat ka lang ng kasinungalingan. Tatay, hindi mo man lang ako inalagaan. Sinasabi mo pa na nagsisinungaling ako. Ganito na ang nangyari, hindi pa ba sapat na patunay? Bakit mo pa siya kinainisan? Hindi mo dapat ginulo. Maghanda ka ng regalo at humingi ka ng tawad sa kanya. Baka sakaling maibalik pa ang braso mo. Isang mahirap lang siya. Bakit ako ang magsusorry? Siya ang aking guro dahil lang doon. Hindi siya ang tipo na nanggugulo kung kinainisan ka niya. Ibig sabihin, karapat dapat kang saktan. Kung hindi mo pa rin matatanggap ang kasalanan mo. Sige na, itong braso mo, bilang pambayad na sa kanya. 20 taong gulang pa lang siya. Paano siya naging guro mo? Hindi lang siya guro ko, kundi tagapagligtas ko rin, kahit bata pa. Pero napakagaling niya, ang aking medisina ay umunlad. Dahil sa kanyang gabay, kaya ako nakarating dito. Ang aming ospital na rin ay, kung nasaan kami ngayon, ay dahil din sa kanya. Hindi ba sinabi ni Shen Yao na si Shenzi? Ay kamag-anak lang nila mula sa probinsya. Paano siya naging guro mo? Guro. Narito ako para humingi ng tawad para sa aking walang utang na loob na anak. Hindi na kailangan. Maliit na bagay lang, huwag mo nang isipin. Anak, halika na rito. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Sana mapatavat Montag ako. Sobrang spoiled si Tsiner, kasalanan ko rin. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag na. Dahil sa respeto ko sa iyo. Pinapatawad ko na siya. Salamat sa pagpapatawad mo kay Tsiner. Guro, hindi ko alam na ikakasal ka na. Sa susunod, bibigyan kita ng malaking regalo. Okay lang, okay lang. Hindi pa ako ikakasal. Gusto mo pa bang iwasan ang relasyon natin? Gusto mo pa bang iwasan ang relasyon natin? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, Hindi pa namin ginagawa ang kasal. Ang ibig mong sabihin ay, may utang ako sa iyo ng isang kasal. Ay, sige na. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Lola? Salamat, Lola. pag-uwi ko, disiplinahin ko talaga siya. Maaga na, umuwi na kayo at magpahinga. Ay, aalis na kami. Hindi na kami makakaabala sa iyo at kay Luke. Sige, magpahinga ka. Alis na. Yung Master Lu, mahirap sumakay dito. Pwede mo ba akong isabay? Young Master Lu. Karapat-dapat ka ba? Bakit nandito si Shen Yao? Nakalimutan mo ba yung gabing iyon? Tayo ay... Kaya nga sinasabi ko ito dahil naalala ko. Hindi niya dapat malaman ang nangyari nung gabing iyon. Bakit ka nandito? Nandito ako para balikan ang masayang alaala natin ni yung Master Lu nung gabing iyon. Sinabi sa akin ng ate ko. Ang lakas mo nung gabing iyon. Bakit hindi mo sabihin kung ano ang ginawa ko? Babae ako, nahihiya akong sabihin yon. Basta, ang lakas mo talaga. Paano ako naging malakas sa panaginip mo? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa.
Kung gusto mong maglaro, nagsisimula pa lang ang laro. Nga pala, may kompetisyon sa kaalaman ng traditional Chinese medicine sa lungsod. Gusto kong sumali. Sige, may maitutulong ba ako? Hindi, sinasabi ko lang sa iyo. Kung ganyan ang level mo pag sumali ka sa kompetisyon. Parang college student na nanlalaki sa kindergarten. It said, wala naman. Bakit? Meron na? AMM, ngayon, tingnan natin ang pamilya Lu. Anong dahilan para hindi ka papasukin? Ano ang pakiramdam ng magmahal ng isang tao? Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang ibagsak. Ibagsak? Ano ba yan? Ibagsak. Paano ibagsak? O kaya, subukan natin. Anong ginagawa mo? It said, wala lang. Pagod na pagod ako sa maghapon na trabaho. Sabi ng netizen, pag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang ibagsak. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ako. Ang pag-ibagsak sa isang tao ay maaaring nangangahulugang gusto mo siyang matulog. Pero kung pag-ibig ang usapan, dapat ibagsak mo siya habang buhay at panagutan mo siya. Paano mo nalaman? Nabasa ko sa internet. Malalaman na ngayon ang resulta ng kompetisyon. Kinakabahan ka ba? Maliit na bagay lang, hindi ako kinakabahan. Narinig ko, darating din ngayon si Emer Shengsu. Ha? Ano ba? O kaya umalis na tayo, sigurado akong ako ang magiging first place. Pagkatapos, ipapadala na lang nila ang premyo sa bahay. Ha? G. Sino ito? Master. Ito ba ang madalas mong banggitin na si Liu Dabao? G. Naghihintay ng awarding, saan ka pupunta? Sinabi ng asawa ko, sigurado siya ang magiging champion. Sino ang takot maging sikat, baboy ang takot tumapa, hintayin na lang natin ang first place. Ipapadala sa bahay, tama ba? Kunti na lang ba ang sikat niya? Master, ako. Lumaki na ang batang ito ng Lu family. Ang ganda ng itsura. Lolo, kilala mo ako. Kilala. Sino po kayo? Shengsu. Ha? Z, naglaro ka na sa mundo, hindi ba dapat bumalik ka na? MR Shengsu, hindi pwede, nasaan si Z? Napakasal na siya sa aming pamilya Lu, buhay man o patay, sa amin siya. Nakikipag-agawan ka ba sa akin para kay Z? Hindi naman, sobrang gusto lang talaga namin si Z sa pamilya Lu. Lolo, pabayaan mo na lang siya sa amin, sa pagkakaalam ko, hindi masaya si Z. Sa inyong pamilya Lu, tama ba? Tama ba, G? Hindi naman, Master. Hindi, ano yung kay Shenya? Ako. Lola, kamakailan lang, si Shenji. Talagang napakasikat niya. Ganito na siya. Wala man lang siyang naisip na tulungan ang pamilya natin, Shen. Ito si Shenji. Pati si Lu Zihang, ang anak nating si Yaor. Buntis sa kanya. Bakit niya ginawa ito sa iyo? Ngayon din, dadalhin kita sa pamilya Lu. Ginoong Lu, ang anak naming si Yaor ay buntis sa iyo. Tatanggapin mo ba ito o hindi? Imposible iyan. Nagkukunwari lang ba ako sa iyo? HMP. Ito. Binabati kita, binibining Shen, sa iyong pagbubuntis at pag-aasawa. Tagumpay kang nakapasok sa mayamang pamilya. Ginong Lu, ngayon. Maari mo nang iwanan si Shenzi at kanselahin ang kasunduan ng kasal, di ba? Ang pagpasok mo sa mayamang pamilya, ano ang kinalaman namin ng asawa ko dyan? Ginoong Lu, ano ang ibig mong sabihin? Buntis sa iyo ang anak naming si Yaor. Aminin mo tag ba o hindi, o ikaf. Ayaw mo talagang pakasalan ang anak naming si Yaor. Naniniwala ka ba? Bukas ay ilalabas ko ito para malaman ng buong Haicheng ang ginawa ng pamilya Lu. Sabi ko sa iyo, Lola, sa edad mo. Dapat nasa bahay ka na lang nagpapahinga, bakit ka sumama sa bata? Para gumawa ng kaguluhan. Ginoong Lu, bakit ka napakalupit? Kung ayaw mo akong kilalanin, kahit ang sarili mong anak, Ayaf mo tag rin ba? Ipakita sa kanila. Opo, Gino. ano ang ibig mong sabihin? Malaman mo rin mamaya. Ito ang video ng surveillance sa hotel ng gabing iyon. Ng gabing iyon, pagkatapos dalhin ni Binibining Shen ang aming Ginoo sa kwarto, umalis siya. Makalipas ang isang oras, dumating ang asawa ng aming Ginoo sa hotel. At umalis lamang pagkaraan ng umaga, Pagkatapos, bumalik si Binibining Shen sa kwarto. At sa loob lamang ng 3 minuto ay nagmadali. na lumabas ng kwarto. Gusto mo pa bang ipagpatuloy? Tutu ito, Lola. Lola, pasensya na, nagkamali ako.
Lalong lumalala ang pag-ugali mo. Nag-imbento ka pa ng peking pagbubuntis para lokohin ako. Lola, talagang buntis ako. Kung gayon, sino ang ama ng sanggol sa tiyan mo? Sino talaga ang ama ng sanggol sa tiyan mo? Lola, ang usapin ng pamilya Shen sa inyong pamilya na lang pag-usapan. Taka na. Sandali, binibining Shen, ngayon ay may dinadalang tao ka. Kung hindi ka ba madaling puntahan si Ginoong Zhu para humingi ng kamay? Kapag lumaki na ang tiyan mo, masisira ang pangalan ng pamilya Shen. Hindi maganda yan. Nawala mo ang mukha ng pamilya Shen. Sumama ka na sa akin. Lola, Mahusay, Batang Master, ang bagay na ito ay sa wakas ay naayos. Sus ng kotse. Batang Master, ano ang gagawin mo? Kinuha ang may bahay. Ye Master, nanalo ako muli. Ayaw ko na, hindi na masaya. May kailangan ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyari noong araw na yun? At wala naman akong relasyon sa kanya. Ano nang dapat sabihin dito? Pero importante sa akin yon. Zaye, ito ang unang beses na nagmahal ako. At unang beses na ganito kasama ang isang tao. Naiinggit ako kapag nakikita kitang kasama ang iba. Namimiss kita kapag wala ka sa tabi ko. Gusto kitang yakapin habang natutulog. Gusto kong panagutan ka habang buhay. Ito rin ang mga salitang natutunan ko sa internet. Tapat ang loob ko. CJ, Kaya gusto mo ba? Sumama sa akin, boy. pumunta ang pamilya Gu para i-cancel ang kasal. Bukas. Malalaman ng buong Haicheng ang tungkol dito. Ikaw ang may kasalanan nito. Nasira ang pamilya Shen. Lola, Anong ginagawa ninyo dito? Para lang tawanan ang pamilya Shen. Ang pamilya Shen ay nasa ganitong kalagayan ngayon. Dahil sa sarili mong kasalanan, bumalik ako sa pamilya Shen. para lang matupad ang hiling ng nanay ko. Ilibing siya kasama ng tatay ko. Tingya. Anak ko. Pasensya na sa iyo, anak. Ngayon mo lang nalaman ang pagsisisi. Hindi ba't huli na? Ilabas mo ang selyo ng pamilya. Ililibing ko sila sa libingan ng pamilya Shen. Para hindi na sila maging kaluluwang nag-iisa. Tara na. Tapos na ang lahat, bukas, sumama ka na sa akin pabalik. Mastera, Lumang Masters. Dapat ang loob ko kay Shenzai. Pakiusap ang tulutan niyo kami. Handang ibigay ang buong pamilya Lu bilang dote. Para pakasalan si Shenzai. Kung gusto ko ang pamilya Lu, matagal na sana itong akin. Guro, Ji, ano ba itong ginagawa Montag? Guro. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi na talaga ako makakalayo. Bilisan mo at tulungan siyang tumayo. Z.